Halaan ka, halalan ka sa tanang panahon o Diyos. Balaan ka, tapos ka sa tanang mga araw. Bayawin ko ang ngalan mo, kalipay ko ibago mo. Pinitig nindukan ko, iharap ko kalimo. Jesus, paglaong ka, matino puburan sa kinabuhi. Oh Diyos, Jesus, paglaong ka, matino manon ka. Puburan sa kinabuhi. Oh Diyos, puburan sa kinabuhi. Oh Diyos. Sana gusto nga palakpak para sa Ginoo. Please be seated. And this time, mawalan doon lang tas makadyot. Mubo lang ni, mga pagpahinumdom lang before tamo ato sa tuang communion service, ako sa tuang pagpartake sa tuang substance karong adlaw. Ang atong isgutan karon na natin mga 5 hour para dali lang mahinumduman. And then number 1 nga hour na atong isgutan karon kay reminders, no? The word is reminders. Reminders para sa atong tanan karon nga dili kada tuig mamatay gyud ang Ginoo, di pud siya kada tuig mabanhaw. Alright? Kay basig daghan sa inyo na mga pangutana nga kada tuig ba gyud mamatay ang Ginoo niya, kada tuig mabanhaw o niya kada tuig pud ka di mo gawas. Yan ay nana nga mga concept usahay, pero pagpahinumdom ni sa atong tanan nga dili kada tuig mamatay ang Ginoo mabanhaw. Tama ba? Ana to ana masabtan. Ang atong pagsamutani makatabang ni nato aron ma-avoid ang mga superstitious beliefs. Pag may kag mga superstitious beliefs, mga tinuuhan nga dili tama, mga actions nga dili pod appropriate sama anang di ta maligo pag Biyernes Santo. Sa may wala naligo atong Biyernes Santo. Wala naligo ato? Itaw dili maligo atong Biyernes Santo, dili mo kaon o paantuson ang sarili o kanang ginatawag sa uban nga penitence or penitensya. Ang uban palansang gyud. Alright? So sana ato anang masabtan. We should always remember that Jesus has done what Jesus has done on the cross is enough and final and complete. Sa Greek, tetelestai. Alright? Can you say the word tetelestai? Which means final and complete. Dili na kinahanglan sundog-sundugon o naapay pwede makasundog-sundog atong iyang gibuhat dito. Because Hebrews chapter 10 verse 10 very clear nga Christ's sacrifice is once and for all and there is no other sacrifice for sin. In fact, siya lang ang qualified nga muhala dito sa kagalingon sa cross of Calvary kay siya man ang sinless. Ginoo man siya. Ikaduhang R, kining resurrection of Christ. Karon ang uban nagsugat sila na sila mga events kay nga na pod. And then ang uban sayo pod sila nagsimba, alas 5 pa lang nagsimba na sila kay yung kanila magsugat daw sila sa Ginoo. Of course, di man mag-matter sa oras, importante nga karon kay adlaw Domingo man simbahon jud nato ang Ginoo. Amen ba? And resurrection, second R, resurrection of Christ. Makita na sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 11. Wala tayong time para magbasa kay taas kaayo na mga mga verses, pero ako na lang ginasulti ang mga verses ka kung namoy time na gusto ninyong basahon, pwede ninyong basahon personally. And because Jesus was risen from the dead, that's why we enjoy lots of benefits today. So may mga benepisyo kay nabanhaw si Jesus. One, salvation and eternal security. Amen ba?
Alright, naluwas ta ug natay kinabuhing walay katapusan. And we believe, we adhere on the teaching of eternal security because we believe ang word na eternal is from the Hebrew Greek word Ayunaya Zoe, which means a life that God has given and it is eternal. Alright, klaro yun na. So forever ang atong nadawat nga kaluwasan. Palakpakan na to ang Ginoo. Forever na. Pastor, masikpit man ta, Pastor. Dugay na nako ni sige. Sulti dira no tulo sa inyo ha. Ang tubag na to ana masikpit ka kay wa pa man ta na glorified. Wa pa man na ilisan o glorified ato wa pa na ilisan o glorified body ang atong lawas, and that's why usahin ang mga times masikpit ta. Pero it doesn't mean mawala na atong pagkaanak sa Ginoo. Amen ba? Sa nato anang masabtan. Ayaw lang ng tuyua or intentional. Pinatuyo nato. Another benefit sa resurrection of Christ, aside from salvation, eternal security, our faith, ang atong pagtuo karon is not in vain, dili kawang, dili useless. Tama? So kanang imong pagtuo karon gibutang nimo kay Kristo, di na siya kawang. And then unsa pa? We are also justified. Romans chapter 4 verse 25. Justified means we are declared no sin before God. O karon you are righteous, you are holy before God. Tuod kay ang atong mga sala before, apart from Jesus, napasaylo na tuod kay nanata diha kang Jesus karon. Amen ba? So ang pagtanaw sa Ginoo sa imuha karon, you are holy and righteous before Him because of the holy and righteous nature of Jesus that was imputed in you, imparted in us tungod sa atong pagtuo. Amen ba? Sana ato anang masabtan. In justification, mo na gitawag og the doctrine of justification. So na-justify ta, and all things that we are doing for God are not useless and in vain, bagkos na ay rewards, kay na may crown sa langit. Kung sa mga example, pagsimba nato, dili na sayang, dili na kawang. Amen? Atong pagsimba, atong pag-ampo, atong paghatag, atong pagsuporta sa bulaton sa Ginoo, atong pag-alagad, pagtudlo, pagwali, pagsangyaw, pagtabang sa mga nagkinahanglan, o sa tanan nga mga maayong butang nga pwede nato mabuhat para sa Ginoo. Dili daw na siya useless tungod kay ang atong gibuhatan buhi o nabanhaw gikan sa mga minatay. Amen ba? Sana ato ana masabtan. And that's why ato ang ipadayon. Damo hinuntang magpugi sa pag-alagad, pagsimba, pagwali, pagtudlo, pagsuporta, paghatag tungod kay ang kaning tanan atong ginabuhat dili kawang, dili sayang. Amen ba? Kaya ang atong ginabuhatan buhi kung nabanhaw sa mga minatay. Number 3, apit ako mahuman, the resurrection of the dead. Alright, kung nabanhaw si Kristo, mabanhaw po ang tanang mga nangamatay diha kang Kristo. Di nga, Pastor? Yes, muna gingon sa Biblia, makita na sa 1 Corinthians chapter 15, verses 12 to 33. Alright, nga focus na nasa 12 and 20. Nanapod na sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18. Ang term sa mga nangamatay diha kang Kristo, ang gigamit ni Apostle Paul was fallen asleep. Alright? Fallen asleep. Sa ubang translation, asleep lang. In Greek, koimayo, which means to put to deep sleep while waiting for the resurrection. Alright? So, ang pangutana nato karon, mo niya ang pinakadaghang kay pangutana ba? So kung nasila sa fallen, ang tawag sila karon fallen asleep, or nasila sa deep sleep while waiting for the resurrection, ang pangutana, asa man sila karon? Asa man ang mga nangamatay diha kang Kristo karon? Asa sila nagpundo? Alright? Ang uban nagsulti na sila karon sa purgatory. Gina-purge daw sila dito, ginalimpyuhan daw sila niya na ginamunang, that's why ginampuan nila para pwede pa daw maluwas. Paminog maayo, all these teachings kaning gi-mention nato karon, which were quoted from the apocryphal books, alright, which are not included in the canon of scriptures. Kanang apocryphal books, mo na mga books nga wala napil sa 66 books nya kaning ato ang Biblia ginagamit, which is infallible, inerrant kining Bible nga 66 books ra gyud. Apart ani, wala siya ilabot, di na siya infallible, wala siya gi-consider nga scripture. Alright? So kanang ilang gina-quote ana nga naa dito gikan na sa apocryphal books. Alright? Nga dili siya included sa canon of scriptures and therefore not reliable,
and infallible and inerrant. When you say infallible and inerrant, infallible meaning kasaligan, and then inerrant, wise sayo. Alright, errorless. That's why we don't agree with this teaching. Sabta na to? Di ta mo agree nga ang mga nangamatay na kang Kristo karon na sa purgatorio. Alright? I hope ato ni masabtan. Wata nangaway din but nagatuon lang yun tao. Nga na yun yung education, sitawagan na, maagihan tanan. Alright? O masagasaan ang uban natong mga usahay, abi nato okay nga mga pagtulunan, pero dili di ay kung atong tanaw ng Biblia. Now, uspo na kus pangutana, asa man ang mga minatay karon, nangamatay diha kang Kristo. Amo idea? The Bible is very clear that there is life after death, right? And those dead in Christ are now in Abraham's bosom or Abraham's side. I-consider po na nga langit kay si Abraham naman sa langit. Makita na sa Luke chapter 16 verses 19 to 31 katong storya, the story of Lazarus and the rich man. Do you remember? The story of the rich man and Lazarus. Although ingon sila, di man kay istorya raman na Jesus man nagsulti, nag-isulti raman na niya parabola raman na di man na tinuod. Alright? Dili man ibig sabihin nga parable, di gyud tinuod. Alright? So gina-emphasize na ni Jesus dito nga mo na mahitabo sa mga nangamatay o sa mga naapa diri. Mabitaw na dito si Lazarus sa story nga naghangyo siya ka Abraham, pwede ba patuan to ko mga paryente nga wapas Ginoo? Nga na kay importante nga naay Ginoo na Jesus kinabuhi lagi kay kung mga matay na di naka pwede wa na kaluwasan after death. Di palo? Pero na kay Jesus of course na kaluwasan. Pero sa mga walay Jesus silang kinabuhi, pagkamatay nimo di na ka pwede ampuan para maluwas kag balik. Alright, kung asa ka padulong, moadto jud ka dito. So ang mga nangamatay da kang Kristo, ingon sa ubang mga theologians nasa langit. Ang tawag ani sa uban mga scholars, Bible scholars, theologians, intermediate state. Alright, intermediate state. Ang next question, unsaon pagbanhaw sa ilaha? Kato mga nangamatay da kang Kristo, unsaon pagbanhaw sa ilaha? Ang tubag nato ani, dili nato na problema. Unsaon pagbanhaw sa mga nangamatay, dili mo na problema. Alright, dili nato na problema. Let God be God aning aspeto, siya may nakahibalo kung saon ang atuan ituota nga naay pagkabanhaw. Amen ba? Mabanhaw ang tanan nga mga nangamatay da kang Kristo, banhawon sa Ginoo ang tanan nangamatay diha kang Kristo. Sana atuan ang nasabtan. Muna giingon nga don't complicate everything when only God knows all things. Usbo na ko, don't complicate everything when only God knows all things. Amen ba? Sana ato anang masabtan. So kung pangutana, unsaon pagbanhaw sa ilaha nga naman ka sa Abraham's side, naman ka sa langit. Unya, unsaon pagbalik nga naman sa ang lawas sa minatay, naman sa lubnganan, unsaon na pagbalik ana? Problema na nasa Ginoo. Amen ba? Oh, wa may posible sa Ginoo. Sa tuwa marag imposible pero sa Ginoo way posible. Yan na isara na kaana sa Ginoo. Basta kay mo na gisultis Biblia. O ga importante nga nituod ta kay mo may gisultis Biblia. Sana to na masabtan. Ikaupat nga our future resurrected and glorified body or resurrected body. Same with the resurrected body of Jesus. Makita na sa 1 Corinthians chapter 15 verse 15:35 to 38. Gitawag po na siya og heavenly body designed for heaven. Kay kining atong physical nga lawas dili man ni pwede didto. Alright, kay incorruptible body man ni. Maunang ilisan, alright, ilisan og incorruptible. Ay kanatong lawas corruptible dili pwede sa langit, so ilisan og incorruptible body or glorified body, perfected same sa resurrected body of Jesus kay mo nay design sa langit. Nya mo nay saad sa tuwa sa Ginoo nga kining atoang lawas puhon i-glorified ni siya, i-perfect ni sa Ginoo ang atoang lawas. Alright? Maunang kinahanglan ta mag-amping po sa atong lawas. Kay wa pa man ta na resurrected no. So kinahanglan mag-amping po ta sa atong lawas, magkaon ta og tama nga pagkaon, dili mag-abuso sa lawas. Ang timbang nato dapat appropriate sa ato ang mga height. Alright? Para di ta maubis. Kay kadalasan sa mga
daghang mga balatian karon nagsugod sa dili tama ang ato ang pag-atiman po sa atong lawas. Wisdom po na sa Ginoo. Amen ba? Sana ato ana masabtan. Matulog og sayo, dili mag-over sa Facebook nga hangtod alas 2, alas 3 sa kadlawon sa sige og like o react sa mga post sa uban. Pag ikaw na mo post, why mo like? Di ba? Oh, post to delete. Sana ato anang masabtan. So, ang pingan po nato tong lawas, that's wisdom. Amen ba? Dili po ta magpalabi o kanang mo bitaw na igitawag og rest day. Mo nang pag-rest day, magpahulay. Amen ba? Mo nang na-rest day. Ug ang example nato ang Ginoo at the seventh day He rested from all the things that He has done. Sana ato anang masabtan. Nya, tungod kay wala pa man ta na glorified, we have to learn to be gracious to one another also. Amen ba? Kay wa pa man ta na perfect tanan, magsinabdanay, magtinabangay, maginambuay sa usag-usa. Amen ba? Sana ato na masabtan kay wa palagi na glorified atong lawas. We have to be gracious all the time. Gracious means sama kay Kristo ba? Katong gibuhat niya sa adulterous woman, remember? Muna kinaya sa gracious. Sana ato nang masabtan. Samtang wala pa glorification time, tanan subject for failures, mistakes, ayaw lang ng intentional kay sigurado na ay consequences kasabutan. That's why na ay sanctification process in which ginasanctify, ginabalaan ta kada adlaw sa Holy Spirit. It's a matter of recognition and acknowledgement lang sa iyang presence. Romans chapter 8 verses 1 to 17. I-recognize o i-acknowledge na yun nato ang presensya sa Ginoo sa atong kinasuluran. Kaya naman sa atong kinasuluran. Yan, nag-sanctify sa ato kada adlaw, ginabalaan ta sa Holy Spirit. Ato lang yun siyang i-recognize, i-acknowledge ang iyang presensya sa atong kinabuhi. Sana ato anang masabtan. Now, because of all these things, Jesus was risen from the dead, naluwas ta, unsa pa, napasaylo ta, ug nahimo tang mga anak sa Ginoo karon because of our faith in Jesus. And all these things, we have all the, number 5, last nga, our reasons. We have all the reasons today to celebrate and commemorate Jesus' death and resurrection through the Holy Communion. So kung na may dapat mag-celebrate ani, mag-commemorate kita, kay kita man itong mga nangaluwas na. Amen ba? Kita itong ipasaylo na, kita itong i-justified na, kita na itong naay kinabuhing walay katapusan. Sana ato anang masabtan. So palapakan sa nato ang Ginoo, kanang kusog na palakpak para sa lahat. So I request everyone to please rise. Basahan na ito, nakasulat dito sa 1 Corinthians chapter 11, magsugod sa verse 23. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." So let's partake of this thing. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." So let's partake that. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Nalaygon ang Ginoo. To God be the glory. Mag-ampo ta before ta padayon. I request everyone to please bow the head and close your eyes. And this time, mamalandong tag-usab sa Ginoo. And you know, sa ato ang pagpartake ni ini, nani healing nga kauban. So for those of you nga naay mga gipangbati karon, direction po ni sa Ginoo kay even me napud ko yung mga ginabati sa akong lawas. That's why gabi pa lang sa akong pag-prepare ni ini, i-remind ko sa Ginoo nga naikayuhan na
Bible says, by His wounds, we are healed. So for those of you karon nga naa diri, I don't know sa inyong sitwasyon yun karon ang Ginoo nasayod og ikaw. Una kay mga sakit ug balatian, idol na sa Ginoo. And tell Him, Lord, by your wounds, I am healed. You are healed. Of course, ang pinaka-the best o ang pinaka-perfect na healing nga atong nadawat mo ang reconciliation. Na reconciled na ta balik sa Ginoo. Ug mo na'y pinaka-the best na healing. Spiritual healing ato na experience, pero naapoy physical na healing. Because indeed, our God is our Jehovah Rapha, our healer. Ug wa siya mausab, He is immutable God, and therefore, ang Diyos nga nagamilagro kaniadto, gamilagro usab gihapon karon. So receive the healing from the Lord. Ug isulti sa iya, by your wounds, Lord Jesus, I am healed. We are healed sa atong mga balatian karon. Physical man na, sa emotion man na, o sa mga aspeto sa imong kinabuhi. By His wounds, we are healed. So Lord, thank you, our Abba Father, sa healing sa among mga balatian karon. Ug sa tanan nga naay mga balatian dinhi karon, Lord God, we pray for healing and we receive your healing, Lord God, in our midst today in the name of Jesus. Because there is healing in your name. And you have said in your word, by your wounds, Lord Jesus, we are healed. So thank you. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Nalaykon nga sa walay katapusan ni mong himaya. In Jesus' name, and all God's people will say, Amen o Amen. Kanang kusog na palakpak para sa Ginoo.